po sa pag-worship po natin. Kung pwede po yung mga phone natin, set natin siya in silence para di po tayo makapag-disturb. Then yung mga anak din po natin, pwedeng bawal-bawalan, pati po oras po na sermons and oras po na service natin, pwedeng refrain po muna tayo sa mga chit-chat po natin. After service, pwede naman po tayo makimarites. Ayan po. Then, ayan po. So, ano na po tayo ng konting minuto na lang po. Then, mag-start na po tayo. Ayan po, good morning po sa lahat. Mag-start na po tayo. Sa call to worship po natin sa Psalms 144. Sabi po dito, Praise be to the Lord, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdues people under me. Lord, what are human beings that I care for them? Mere mortals that you think of them. They are like a breath, their days are like a fleeting shadow. Part your heavens, Lord, and came down, touch the mountains so that they smoke. Send forth lightning and scatter the enemy, shoot your arrows and rout them. Reach down your hand from the on high, deliver me and rescue me from the mighty waters, from the hands of foreigners, whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful. I will sing a new song to you, my God. On the 10-string lyre, I'll make music to you. To the one who gives victory to the kings, who deliver his servant David from the deadly sword. Deliver me, rescue me from the hands of foreigners, whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful. Then your sons in their youth will be like well-nurtured plants, and our daughters will be like pillars carved to adorn a palace. Our barns will be filled with every kind of provisions. Our sheep will increase by thousands, by tens of thousands in our fields. Our oxen will draw heavy loads. There will be no breaching of walls, no going to captivity, no cry of distress in our streets. Blessed is the people of whom this is true. Blessed is the Lord whose God is the Lord. Let us pray po. Magandang umaga, Panginoon, sa napakagandang umagang binigyan niyo po sa amin, sa walang sawang pagpapala, sa lahat ng binigay niyong pagmamahal at pag-aruga sa amin. Ama, gabayan niyo po kami sa araw nito, na ito dahil ito po yung araw ng aming pagsamba, pagdakila at pagkakilala sa iyong kaharian, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa na gagamitin niyo po sa araw nito. Lukuban niyo siya ng banal na espiritu at inyong dugo. At hindi niyo papaalisin ang bawat isa rito na hindi po namin natunghayan, narinig ang inyong magandang balita at pagmamahal, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagyakap sa amin, Panginoon, at ang mga pagpapalang bibigyan niyo po sa amin. Ikaw po, Panginoon, manguna po sa araw na ito, Panginoon. Samahan kami niyan yung mga anghel at mga libo-libong anghel sa pagdadakila, pag-aawitan, pakikinig ng iyong salita, Panginoon.
sa araw na ito, Panginoon. Sa kabila nito, Panginoon, humihingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Pakalinisan po kami, pakadalisayin po ang puso't isipan namin, Panginoon, maging handa, Panginoon, sa pagpapala mo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Amen. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Hinihiling ko tayo po'y tumayong lahat at patuloy po tayong mag-worship sa Panginoon sa pamagitan po ng pag-awit sa pangungutang po ni Brother JC po. Praise. Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Ating pong bigay ang panahon na ito, oras na ito sa presensya ng Panginoon. Awitan po natin siya.
Once again, Panginoon, we're asking for your grace this morning, Panginoon, as we worship you, Panginoon, our God. Let's sing our God. Turn into wine, eyes so blind, there's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's sing it for God's force. And you can never stop us.
Lord, we thank you this day, Panginoon. We thank you for everything that you have provided us for the past few weeks, Panginoon, for all the answers to our prayers, all the trials that we are facing, Panginoon. We know you are in the center of us, Panginoon. As we surrender everything to you, Lord God, we believe in the hope, Panginoon, of your love and goodness to us, Panginoon. We sing, in Jesus' name we pray. Amen. Though it may fade, you will remain in the midst of trial. You will always be. I see our God never fails. Our God never fails. We open light, you reign over all. Though my heart may fade, you will always be. I'll sing. Our God never fails. Our God never fails. Sing praise in the morning. Praise in the morning. Praise in the evening. Praise when I'm laughing. Praise when I'm grieving. There will be dancing. There will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. With hope and with light. Our God never fails. Our God never fails. Oh, praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Sing the whole chorus. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. In darkness and triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our God never fails. Our God never fails. In darkness and triumph, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. Sing the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Yes, Lord, our hope is
the hope. The hope of our hearts is you. Your love never fails. Your love never Sa ating congressional prayer po, hihingin po natin si Kuya Ben para po sa congressional prayer po. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Tayo po'y manatiling nakatayo at ihandog natin sa salamat, pananalangin sa ating Diyos na buhay. Lord God, muli po kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at ng pagpapala upang dakilain ka at ialay sa iyo ang aming pagsamba. Tanggapin mo po, Lord God, ang aming pagpupuri, maging ang aming pag-aawitan, Panginoon, nabing kaaya-aya po sa iyo, Lord. Salamat po sa umagang ito na muli pinahintulot mong kami makapagtipon upang makapanalangin, makapanambahan, Panginoon. Tinihiling po namin ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng bahagi ng service na ito, Panginoon. Muli po, Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming po mga kahilingan, pangangailangan, Panginoon. Lord God, hindi po kaila sa iyo ang nangyayari po sa aming bansa. Hinihiling po namin, Lord God, ang pagbasbas mo, Lord, lalo na po sa naman nangunguna sa aming pamahalaan. Sabi mo po, Lord, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn away from their evil ways and call upon my name, I will hear their cry from heaven and heal their land. Yes, Father, our land needs healing, Lord God. Our people is suffering, Lord God, not only from internal problems, Lord, but even from outside aggression, Lord God. And only you can resolve the problems that we face, Panginoon. Nevertheless, Lord, may we as your children hold on to your word that nothing can ever separate us from your love and no one can ever pluck us out of thy hand. Salamat po, Diyos, dahil ikaw isang Diyos na kumikilala sa iyong mga pangako. Katulad din po ng sinabi mo, Lord God, that your word will never come back void, but will accomplish the purpose for which you have sent it, Lord. Kaya po, Panginoon, sana po hangarin namin na patuloy na maisiwalat ang iyong kalooban, Panginoon. Makita po ang kadakilang pag-ibig mo sa bawat isa. Huwag po kaming mangimi, sabihin sa aming kapwa, sa aming mga kapag-anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kakilala at kaibigan, Lord, na kami tunay na iniibig mo. Kaya nga sinugo mo ang iyong bugtonak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya ay manampalataya ay huwag mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Sana po, Panginoon, matutunan po naming unawain ang mga salita mo po sa Biblia, Panginoon, at magbigay po kami ng panahon upang alamin ang kalooban mo. Basahin po ang mga salita mo, Lord God, upang makita namin kung paano mo kami sinusubaybayan, paano mo kami pinapatnubayan, Panginoon. Magkaroon po sana ang bawat isa amin ng hangarin na makilala ka po sa buhay namin at makita ang iyong paggabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang mapanuto ang aming landas, maging maayos sa aming pamumuhay, Panginoon. At makita po namin ang abundance na ipinangako mo, Lord God, sa buhay namin. Hindi lamang sa spiritual, kundi maging sa material, Panginoon. Dahil po, yun ang kalooban mo sa amin. Sa sino mang sa iyo'y nananampalataya, sa sino mang sa iyo'y nagtitiwala, sa sino mang sa iyo'y nakadepende, Panginoon. Let our dependence be upon you alone, Lord God. Not on our skills, not on abilities, Lord God, not on other people, but you alone, Lord. Kaya po, Panginoon, patuloy mong subaybayan bawat isa sa amin, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, aming mga anak, ang aming mga mag-aaral, Panginoon, na ikaw maglinaw ng kanilang kaisipan upang maunawaan nila ang kanilang mga aralin, upang maging maayos po ang kanilang pag-aaral, Panginoon,
makita po sa kanilang katotohanan ng Banal na Espiritu na siya nagliliwanag ng kanilang kaisipan upang maging maayos po ang kanilang pag-aaral. In fact, upang sila po ay mag-shine sa kanilang mga eskwela, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Muli po, Lord, inuluhog namin sa iyo ang aming mga pangangailangan sa kalusugan, Panginoon. Marami sa amin ang may karamdaman, Panginoon, na tanging ikaw lamang makakapagbigay lunas. Ganoon din po, marami sa amin na nangangailangan ng pinansyal na resources, Panginoon. Amin po idinudulog sa ito. Dahil ikaw din lamang po ang makapagbigay katugunan sa mga pangailangan ito. Linawin mo pong lagi ang aming kaisipan, Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang matutunan namin ang tamang kapamaraanan, Panginoon, sa ikapupuri mo at sa kabubuti ng aming buhay. Salamat po, Lord. Matuon po lagi ang isipan namin sa iyo. Let our eyes be fixed upon Jesus, Lord, and our minds set on Thee, O God, that we may be guided at all times in everything, Lord, in every season, Panginoon. Matuto po kami, Panginoon, na sumunod sa kalooban mo. When you said to make disciples, Panginoon, hindi lamang converts, O God, kundi matuto po kaming tunay na mag-aruga sa mga nababahagi na namin ng iyong salita. Makita namin silang lumago sa pananampalataya, Panginoon. Huwag po kaming umasa lamang sa gawain ng iba, kundi kami maging kabahagi din po, Lord, sa gawain mo. Patuloy nga po subaybayan bawat isa amin ngayon, Panginoon. Pagpalain mo po ang BCFC, Panginoon, upang magsilbi itong tanglaw, hindi lamang po dito sa lugar na ito, Panginoon, kundi sa buong Balintawak, Panginoon. At maaari, Lord, maging sa iba pang lugar, Panginoon. Sana po, Lord God, ang kaluwalhatian mo makita sa amin upang sa ganon sila man ay maghagad ng papabilang sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Patuloy mo nga po kami subaybayan, Panginoon, at maging ang aming tagapagsalita ngayong maaga, Lord. Akayin mo po siya, ipaunawa sa kanya ang kalooban mo upang ang iyong mensahe ang kanya sabihin sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, magkaroon kami ng paghahangad na lumago sa aming pananampalataya upang ikaw ay makita sa pamumuhay namin. Makita ang katotohanan sa aming mga gawi, sa aming pananalita, sa aming pagkilos, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Lahat at patuloy po tayong makinig po patuloy po natin purihin ng Panginoon sa pamagitan po ng pakikinig po ng magandang balita na bibigay po sa atin ni Pastor Pong. Thank you, Engineer. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Mabuti ba ang Diyos? Bigyan nga natin siya ng clap offering kung mabuti ang Diyos. Praise the Lord. Mabuti ang Diyos dahil kasama tayo dun sa komunidad na kanyang pinili para kanyang maging kasangkapan, no, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At tayo ngayon ay nananambahan sa kanya bilang pagganap ng kanyang kalooban na magkaroon ng mga pananambahan, pananalanginan, pag-aaral ng salita. At natitiyak ko na kasama natin ang Panginoon ngayon. Tama po ba yan? Kasama natin ang Lord? Dahil tayo ang templo. We are the temple of God. Sabi po yun. Ang church, individually, at the same time, corporately. We are the temple of God and the Holy Spirit is indwelling us. Yun po ang katotohanan. Panghawakan po natin. Tayo ay mapala dahil pinag-aaralan natin yung paksa na naging topic na ito ng mga Bible studies, ng mga preachings, ng mga nakaraan.
tungkol dun sa komunidad na walang ibang tinutukoy kundi ang church o ang iglesia. Ito po yung komunidad, no? At napakahalagang mapag-aralan ito ulit dahil sa napakahalagang papel na ginagampanan ng komunidad ng Panginoon sa mundo na ating ginagalawan. Kaya nga may layunin ito eh. Based dun sa naging preaching ni Pastor Kit, may purpose talaga. Bakit may komunidad? No? Ano yung role niya? So maganda po na talagang maunawaan natin ito. Dahil kung meron mang dapat sisihin, siguro dun sa paglala ng sitwasyon sa ating sandaigdigan, ano? Lalo na yung spiritual decay, o yung paglala ng moralidad o ng spiritualidad ng isang lipunan, masasabi natin maaaring responsable ang iglesia, no? Dahil nagiging failure siya na maipamuhay talaga yung ano ba yung design ng Lord, ano yung role niya para siya nagiging asin, nagiging ilaw ng sanlibutan, so that sa pamamagitan nun ay na-prevent, no, yung paglaganap ng kasamaan lalo na. So that we are responsible kung tutuusin po bilang church. Tayo ba'y nagniningning? Tayo ba'y nagbibigay ng lasa? O nagbibigay ba tayo ng influence sa mundo na ating ginagalawan so that sila ay nakakarinig ng tamang gabay mula sa ating Panginoon? Ngayon po ay pamamagatan na rin natin ang ating tema ng Community of the King. Ito po yung magiging paksa natin. At sana meron tayong objectives. Meron tayong objectives para sa ating preaching. At ito yung isang prayer ko rin na una, makita natin ang worth ng komunidad. Ano ba yung value ng church na kinabibilangan mo na minahal ng Panginoon at inalaya niya ng kanyang buhay bilang tanda ng kanyang dakilang pagmamahal. Sana makita po natin ito, no? Makita natin ano ba yung worth ng sinasambahan mong simbahan na yan, gaano ba kahalaga yan as far as God is concerned. Kalawa, mapasalamatan natin at madakila ang Panginoon sa taglay at makahulugang buhay natin ngayon na may layunin, may purpose yung buhay natin. Yan, eh. Hindi po aksidente. Eh. May purpose yan. Bakit ka napabilang dyan sa komunidad? At may kaugnay ito sa plano ng Diyos ng pagliligtas ng sanlibutan na ikaw ay magiging kabahagi. Sana mamulat tayo sa ganong katotohanan so that ang buhay ay may direksyon, may purpose ka eh, may meaning eh. Yun yung design ng Panginoon. Ikatlo, maipamuhay natin ang layunin ng Diyos sa iglesia at sa komunidad at sa mundong ginagalawan natin. Ito yung aking prayer, ito yung aking dalangin na sana ito yung ma-attain natin. As a result of our preaching at yung mga susunod pang mga preaching about the community of the King. Ang teksto po natin na gagamitin ngayon ay mula sa Acts chapter 2, 41 hanggang 47. At hinihilingin ko po na tumayo tayo mga kapatid bilang paggalang po sa ating Diyos sa kanyang mga salita. Acts chapter 2, 41 to 47. And I'll be reading from the New King James Version. At sinasabi po rito, verse 41, Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Verse 47,
praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Diyos, pagpalain mo po kami, Lord. Mag-usap ka po sa amin. Buksan mo po yung aming kaunawaan upang ikaw ay mapakinggan, masunod namin, madakila namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Puna po tayo. So tatlong katanungan po yung gusto nating talakayin dito. Una, yung who is the community of the king? And then, what is the community of the king? Ano yung characteristics nila? Ano yung objectives? Ano yung activities? And lastly, yung ano yung impact ng community sa mundo na kanyang ginagalawan? Yun po yung gusto nating tingnan ngayon. Who is the community? At ano sila? At ano yung nagiging impact nila dito sa mundo o sa community na kanilang ginagalawan? Una po yung who is the community of the king. Sabi nga natin, ito yung iglesia. No? Ito yung iglesia. It is the church, the body of Christ, na sa Griego ay ecclesia. Ecclesia, na ibig sabihin ay called out. Sila yung mga tinawag, no? Mula doon sa mundo, patungo sa Panginoon. Mula doon sa dating makamundong pamumuhay, patungo sa buhay kabanalan. They are the called out. Sila yung tinawag po. At ito ay nagsimula noong araw ng Pentecost. Ito, sa Acts chapter 2, na based dun sa prophecy, ay ito na nga yung pagbaba ng banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol bago siya umakyat. No? Sinabi niya sa chapter Acts 1:8, yun po yung pangako niya, darating yung banal na Espiritu. Ito ay diniklara ng Panginoon. Sabi niya, you are Peter and upon this rock I will build my church. So hindi naman si Peter yung rock na tinutukoy doon, kundi si Jesus mismo. So ito ay future nung sinabi niya yon, at ito na nga yung kaganapan, the day of Pentecost, sa pagbaba ng banal na Espiritu. At ang komunidad ng Panginoon o yung church, ito ay nakasalig. Founded ito dun sa mensahe ng Ebanghelyo, which is the death, the resurrection, the ascension of the Lord Jesus Christ at yung kanyang pagbabalik muli. Ito po yung pundasyon ng ating komunidad. Saan ba nakabase ito? No? Death and resurrection. Kanina binabanggit sa awit yun. You live, you died, you rose again. Ito po yung ating pinaniniwalaan. Dahil among the leaders o yung mga founders ng church, si Kristo lang ang may ganong claim. Siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang lahat ng mga nagkaroon ng tunay na pagsisisi, repentance, at talagang tinanggap yung mensahe ng Ebanghelyo, sila ay napapabilang dito sa komunidad ng Panginoon. Yung nagkaroon talaga ng pagsisisi, na-convict, nakita yung kanyang pagkamakasalanan dahil sa pangangaral ng Biblia ukol kay Jesus. At tapos doon ay tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Kung ito po ay naging totoo sa iyong buhay, kapatid, ito ay magandang balita sapagkat ikaw ay nagiging kabahagi ng komunidad ng ating Panginoon. At walang magiging iglesia, walang magiging iglesia kung wala yung pagdaloy ng dugo ng Panginoon na tumutubos doon sa mga tao. So walang church kung wala yung dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Wala rin iglesia kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon dahil hindi makakapamuhay ng resurrected life ang mga Christians kung hindi muling nabuhay si Jesus. Yung ating buhay ngayon, yung new life in Christ, ito ay resurrected life through the power of the Holy Spirit indwelling us. So kung nabuhay na muli si Jesus, tayo po ay nabuhay na muli na kasama niya. Sabi nga ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ who lives in me. So, hindi rin
pwedeng maging church kung wala yung pag-akyat niya sa langit at pag-upo dun sa kanang luklukan ng Ama dahil siya ay naging puno ng lahat, lahat ng principalities, lahat ng powers. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat at naging ulo siya sa iglesia, no? Dahil dun sa posisyon na yon. At wala ring iglesia kung wala talaga yung banal na Espiritu. Dahil siya yung nagbabautismo sa atin in the body of Christ. Kaya nabuo itong mga churches, yung church, universal church, it is through the baptism of the Holy Spirit na siya yung nag-form sa church para maging isang katawan. So, kaya nasabi natin, nagsimula ang church nung day of Pentecost na bumaba ang banal na Espiritu. Mahalaga po na talagang malaman natin itong bagay na ito dahil we are living in the last days. We are living in the last days na nakapahayag na yung paglaganap talaga ng mga bulaang propeta, mga maling tagapagturo, at maling relihiyon. Kung babasahin nyo yung 2 Timothy chapter 3, nandun po yun, malinaw na mag-i-increase yung religion pero wala yung power ng Diyos na kumikilos doon sa buhay ng mga tao para sila ay mabago. Nandun po yun. So, kaya maganda makita po natin na tayo ay binibigyan din ng warning ng Panginoon na beware of false prophets na nagaan yung tupa pero sila ay mga lobo, mga wolves. So ito po yung maganda makita natin, no? Yung mga maling aral, doktrina na lumalaganap ngayon. Aware ba kayo, mga kapatid? Na may nagka-claim, akin na itong mundo, akin itong kaluluwa nyo. May mga ganun pong mga claim eh. So, kung tayo po ay founded ng salita ng Diyos, ay alam nating malinaw na hindi biblical, yung kanilang mga pinagsasabi. Kaya ito yung magandang makita natin, yung iglesia, yung kapatiran, lalo na yung mga doktrina na pinaniniwalaan niya, mga kapatid. No? At maganda masiyasat natin yung ating sarili na tayo ba ay tunay na mananampalataya. Napaka-basic po nito, mga kapatid. No? Tayo ba ay tunay na mananampalataya na tumanggap sa mabuting balita ni Jesucristo? Tayo ba ay talagang kabilang dun sa kanyang church, locally and universally? Mahalaga at pangunahin sa pag-anib sa iglesia, ano ba yung kanilang mga pinaniniwalaan? Ano yung kanilang doctrinal statement? Maganda po yun, bago kayo aanib sa iglesia, ano ba yung mga teachings nila? No, napakahalaga po, lalong-lalo na yung salvation. Ito po yung pinakapundasyon. Paano ba naliligtas? No? Dahil kadalasan po, meron nga faith in Christ, pero may dagdag po, dinadagdagan nila ng good works. No? Faith plus good works equals salvation. Maling-mali po yun dahil our salvation is based on grace through faith, by grace through faith in Christ Jesus alone. Wala po tayong pwedeng gagawin o idadagdag para tayo ay maligtas. Yun po yung malinaw sapagkat tayo ay makasalanan lahat. Kalawa, what is the community of the king? What are their characteristics? Ano ba yung objectives nila? Praise the Lord. Makikita natin na yung kanilang mga katangian. No? Marami ako nakita eh. Una, yung devotion nila. Talaga nandun yung devotion sa araw-araw nilang gawain. Lalo na yung pag-aaral ng salita, pananalanginan. Napaka-devoted nila, napaka-committed nila. Araw-araw eh, meron silang gathering.
Nandun yung passion. They are very passionate. At nandun yung joy nila. Joyful po yung kanilang pagtitipon-tipon eh. Talagang masaya eh. Kaya masarap tignan eh. No? Makita natin ano ba yung unang church. Ano yung katangian nila eh. No? And then, masabi natin, spirit-filled. Spirit-filled. Dahil nakasentro kay Kristo lahat eh. Towards glorifying the Lord. They are empowered. No, parang punong-puno ng enerhiya no, sa kanilang mga ginagawa. Parang hindi napapagod. Araw-araw nga eh, nagtitipon eh. They are worshipful. Talagang yung puso na kita mo na talagang nandun yung pagsamba. Kaya sila ganun. Ano? Balance, healthy church, vibrant, puno ng buhay. Itong simbahan na ito. Growing at lumalago sila, mga kapatid. Not only in quality, but in quantity. They are blessed and they are favored. Nandun po yung pagtanggap ng mga tao sa labas, sa komunidad, sa kanila. Ito yung mapapansin natin. Ito yung unang church. Ito yung kanilang mga katangian. Bakit kaya? Bakit kaya ganon? Unang-una siguro, yung the power of, and the work of the Holy Spirit. Kasi kabababa lang ng banal na Espiritu. Napuspos sila. And then, nangaral si Pedro, 3,000 yung tumanggap. It is through the power and through the work of the Holy Spirit. At ngayon, ito na nga, nag-gather na sila. So makikita mo yung work and power of the Holy Spirit. Ito yung pangunahing dahilan, ano? Bakit ganito yung kanilang mga katangian, bakit marubdob yung kanilang puso sa pagsamba, pagsunod sa Panginoon. Nakita rin nila yung dynamic ministry ng mga apostol. No, masyadong makapangyarihan yung kanilang evidence by miracles, mga signs and wonders. Nakikita ng mga tao ito. So, nagiging dahilan ito dahil, kumbaga, yung na-authenticate yung mga apostol na ito yung mga genuine. Dahil kumikilos yung Panginoon sa buhay nila eh. No, kumikilos at sila ay, kumbaga, kapani-paniwala. So nakakatulong ito kung bakit ganun yung nagiging attitude ng mga tao sa simbahan na yun. Ano? Makikita rin natin yung spiritual hunger nila. Dahil mga bagong tanggap sa Panginoon ito, mga spiritual babes in Christ, nandun yung kauhawan nila, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Ito ba'y naranasan natin, mga kapatid? Nung tayo'y unang ipinanganak na muli, naranasan niyo ba yung talagang nauhaw kayo sa salita ng Diyos? Naalala ko kasi, nung way back 1973, nung kasalukuyan ako'y nasa pinaka-bottom ng buhay ko, na nagnanais na lisanin itong mundong ito dahil sa mga na-encounter kong mga problema, pagsubok sa family at sa buhay ko. And then doon ko na-encounter ang Panginoon. Na-encounter ko ang Panginoon after the prayer. Ako lang mag-isa doon sa basement ng kaibigan ko. No? Doon ko na-encounter po yung Panginoon at immediately ang naging response ko, nung umakit ako doon sa ground floor, kakita ko ng Biblia na napakalaki. Biblia ng Katoliko, Douay version, na may mga litrato pa, larawan. At simula nung araw na yon, Biblia ang hawak ko. Hindi ko makakalimutan yon na talagang ang lapit niya na parang nagsasalita sa akin. So that nung simula nung araw na yon, hanggang ngayon, salita ng Diyos ang pang-araw-araw kong karanasan sa aking buhay. No, ito po yung nakita ko na napaka-uhaw nila, no, sa spiritual things, lalong-lalo na sa
salita ng Diyos, mga kapatid. Ako, ito ba'y nagiging totoo sa atin, mga kapatid? Ito ba'y nagiging totoo na kinauuhawan ninyo ang salita ng Diyos? Ito ba'y daily bread natin? Na kung wala yung kanin, kung wala yung tinapay, wala yung mga ulam, hindi tayo mabubuhay sa isip natin. Lalo pa kaya sa spiritual life natin, kung wala ba yung tinapay ng buhay, tayo kaya ay mabubuhay bilang isang spiritual creation ng Panginoon. Makikita rin natin dito, mga kapatid, yung conviction nila dun sa imminent return of Christ. Kaya sila ganon kasigasig, maalab, talagang araw-araw nagtitipon, binenta na nga yung mga possessions nila, no? Para mailagay doon sa common nila para maibigay doon sa mga nangangailangan. Po. Ganito yung naging attitude nila eh. Bakit ganon? Because they believed in the imminent return of Christ. Iniisip nila malapit nang dumating ang Panginoon. Dahil ang nagiging basihan nito, yung mga prophecies kay Isaiah, Ezekiel, Joel, and Zechariah na yung pagbaba ng banal na espiritu, yung pagdating nito, it is always associated dun sa establishment of the kingdom of Christ. Inaano nila ito na magkasama ito eh. Kaya nung bumaba yung banal na espiritu, iniisip nila, ito na, darating na, maghahari na ang Panginoon. Kaya ganun yung kanila naging attitude, pananaw. Hindi na kailangan itong mga perang ito, kailangan na maibigay ito sa gawain. So ganun po yung kanilang attitude, mga kapatid. Kung tutuusin, napakaganda po maging ganito sana tayo. Hindi naman to the point na ipagbibili mo na yung mga possessions mo. Hindi po. Ang point dito, kung iniisip mo na malapit nang dumating ang Panginoon, at totoo nga naman dahil evident na yung mga propesiya, yung mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Po, laganap na eh. Nandiyan na po yan. At yung frequency, yun po yun eh. Kasi noon pa man nangyayari na, pero yung frequency ngayon, mas madalas po yung mga pangyayari ngayon, ay iisipin natin na malapit na siya talagang dumating. Kung ganito yung mentality mo, you are living and walking every day in the light of the soon coming of your Lord, your Savior, and your King, ay mababago po yung iyong pananaw. Mababago yung attitude mo eh. Lalong-lalo na sa iyong pagsamba sa Panginoon. Kasi naiisip mo eh, wala ka nang dapat aksayahin panahon. Yung mga hindi kailangan, kundi iisipin mo na lang, ano yung karapat-dapat para sa Panginoon ko na paparating na. Yun po ang dapat siguro makita natin. At by God's grace, yun po yung nagiging prayer ko. Na sana po ganito yung pananaw ko. Na siya ay darating at any moment po. Meron ba tayong mga ganitong katangian? Yung mga nakita natin sa unang church? Nakikita ba natin ito sa ating iglesia? Nakikita ba natin ito sa ating buhay? Lalo na yung devotion natin, yung ating commitment. Ano po? Commitment dito sa, halimbawa, sa gawain. Nakikita ba natin yung passion natin sa church? Nakikita ba natin ito? Nararanasan ba natin yung kagalakan, lalong-lalo na kung tayo yung nagtitipon-tipon? Masaya ba tayo talaga? O madalas tayo nagmamadali, na gusto na nating umuwi. So gusto ko manalamin sana tayo at makita natin ano yung nagiging kaibahan natin ngayon doon sa unang simbahan ng ating Panginoon. So ano yung mga objectives nila? Yung katangian, ano yung objective? 4 yung nakikita nating objectives nila, mga kapatid.
devoted sila sa apat na objectives na ito. Una, yung worship. Worship, ito po yung una sa kanilang objective. At makikita ito na ito yung bumabalong sa kanilang puso. Sa kanilang gathering, makikita mo, worship yung dahilan Bakit sila masaya? Bakit sila maalab? Dahil sumasamba sila sa Panginoon Nandun yung worshipful heart nila, mga kapatid. Nandun yung commitment, hunger for the Word, Christ-centered activities, at nandun yung joyful and worshipful heart nila in praising God every day. Nakita natin yan. Sa last verse, sa 47. Talagang araw-araw nagpupuri sila sa Panginoon. Kay ganda pong pagmasdan, kay gandang buhay ng isang Kristiyano na talagang puno ng pasasalamat, pagpupuri sa kanyang Diyos. Tulad nga ng sabi ni Paul sa Thessalonica na in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Isang tanda po na ang Kristiyano ay spirit-filled kung talagang bumubukal sa Kanya yung pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Diyos, even in the midst of trials and difficulties, pagpupuri sa Diyos ang lumilitaw sa Kanyang puso. So maganda makita po natin ito, yung pananambahan po. Katunayan, yung worship, ito yung talagang response ng isang taong makasalanan tulad ko na nakaranas ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, kagandahan loob. Kung ito ay talagang naranasan mo bilang isang makasalanan, ay wala kang ibang gagawin, walang ibang response kundi to worship the King. Kaya sabi po ng Romans, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa kabaitan, kabutihan, kagandahan loob ng ating Diyos. Ano yung pinamamanik niya? Ialay ninyo ang inyong mga katawan. Offer your bodies as a living sacrifice. So nandun po yung response to worship God. Bakit? Dahil sa pag-ibig na ipinamalas nung ikaw ay kanyang iligtas samantalang hindi ka karapat-dapat sa kanyang kaligtasan. Siya yung naparusahan, siya yung nagbayad ng penalty. So anong magiging response mo? Magpapasalamat ka talaga sa Panginoon. Sasamba ka sa Kanya. Talagang hindi mapipigilan yung response mo to worship God in everything that you do, in everything that you say. Magmamanifest if you are truly worshiping the Lord. Ikalawa po, makikita natin yung objective nila is instruction. Ito na yung Bible study nila, yung everyday, talagang they devoted themselves to the apostles' teaching. Sabi po rito, araw-araw. Nandun sila sa pag-aaral ng mga salita. How I wish, ganito po tayo sana. Talagang ganoon ka nananabik sa pag-aaral ng salita sa church. Katunayan, ang talagang ebidensya na ikaw ay totoong disipulo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kapatid, ano yung sabi ng Panginoon? If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Kung ikaw ay mananatili sa aking salita, then truly you are my disciple. Tayo ba'y nananatili? Tayo ba'y patuloy na nakikinig, nag-aaral, sa dahilan na nais mo siyang mapakinggan, masunod sa buhay mo? Ito ba'y totoo sa buhay mo ngayon, kapatid? Dahil ito yung, sabi niya, sino ba yung totoong disipulo? Sino ba yung totoong tupa? My sheep hears my voice. I know them, and they follow me.
Huwag naman sana yung salita ng Diyos every Sunday lang. Every Thursday kaya pag may Bible study. No. Dahil parang nagkakaroon ng question mark sa ating pagiging tunay na tupa at disipulo ni Kristo na Panginoon. Sa biyaya po ng Diyos, ang ating church, through the pastor, mga elders, ay talagang ine-emphasize po natin talaga yung accuracy when it comes to Bible interpretation. Ine-emphasize po natin yung kahalagaan ng salita ng Diyos, hindi lang yon, kundi yung tamang interpretasyon nito. Ano talaga yung sinasabi? Ano talaga yung tinuturo? Sapagkat kung mali yung interpretasyon, ay dadamputin tayo dun sa kangkungan ng kapahamakan. So ito po yung talagang tinitingnan, binabantayan ng ating pastor, ng ating mga elders, upang ito yung talagang ipapakain sa mga miyembro, sa mga tupa ng ating Diyos. Kaya patuloy niyong idalangin po yung mga elders natin na magpatuloy po sa ganitong marubdob na desire na ibaba talaga no, sa preaching, sa Bible study, sa anuman, yung totoong salita ng Diyos, yung tunay na salita ng Diyos. Sapagkat ngayon ay talagang marami po na hindi ganito yung nagiging attitude para masuportahan lamang yung kanilang agenda. Kukuha ng isang bersikulo, i-claim nila sila yon para ipanligaw doon sa mga tao na maniniwala naman. No? So makikita natin sila ay kabilang doon sa napapahamak. Ang salita po ng Diyos, ito yung ating batayan sa ating pananampalataya, pag-uugali. Kaya maganda po, every now and then, chinecheck nyo, ano ba yung statement of faith ng BCFC? Tingnan nyo kung talagang tama ba ito. No po? Para nandun yung kapanatagan ninyo na kayo ay nasa tamang pananampalataya. Ang bilin ni Pablo kay Timoteo, bago yung wakas ng buhay ni Pablo, sinulat niya kasi yung 2 Timothy. At doon po ay talagang nagkaroon siya ng prophecy. Ano ba yung mangyayari? In fact, ano ba yung nangyayari in the last days? Kasi last days na rin yung panahon nila. You know? Na binanggit niya ron na yung worsening condition dito sa mundo. Talagang lalaganap yung kasama na yan. No? Pati yung mga bulaan ay lalaganap din po yan. Yung mga tao na talagang magiging masyadong materialistic, lovers of money rather than lovers of God, lovers of pleasure. Ito po yung mga binabanggit niya at yung sa verse 5 na binabanggit niya na nandun yung religion pero wala yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao. Wala, no? Na ito po yung tinutukoy niya. So, kaya binanggit ni Paul kay Timothy bilang isang young pastor na binibilinan niya, kumbaga no? At doon niya nga sinabi no, kay Timothy, sabi niya, "But you have carefully followed my doctrine." So ito yung parang response ni Paul, no? Doon sa worsening condition. You have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecution, afflictions. So, unang-unang binabanggit niya rito yung doktrina ni Pablo na sinusunod ni Timoteo. Dahil yung doktrinang ito rin yung talagang humubog ng manner of life. Ano yung naging conduct ni Paul no? Sa mga pag-uusig, sa mga napakatitinding pagsubok. Ito po ay hinubog yung kanyang puso, yung character, kaya nandun yung faith niya. Kaya matibay na hinaharap niya, no? Na nanagumpay siya. Bakit? Dahil yung salita ng Diyos ang pinakapundasyon ng kanyang buhay. Po, ito yung sinasabi niya kay Timothy, we are in the last days, and then
ito dapat ang mahalaga. Una, yung salita ng Diyos. Dapat ito po yung pangunahin sa atin. At sinabi niya rin doon na they who will desire to live godly in Christ will suffer persecutions. At binanggit pa rin niya, evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. So, in-emphasize ni Pablo yung kahalagahan ng Skriptura, living in the last days. Ito po yung pananggalang natin. Ito po, the belt of truth, the sword of the Spirit, the Word of God. Ikatatlong objective nila yung fellowship. Yung kanilang pagsasama-sama, yung koinonia, yung kanilang sharing, na andun po yun, makikita natin dito sa teksto, yung kanilang everyday gathering, yung kanilang sharing ng mga goods, yung mga pinagbilan, yung ari-arian nila, binenta. Sabi nga ron, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. Sa 44 hanggang 45 po yun. Hindi po ito, kasi tingnan natin, parang communism ito parang socialism. Pero hindi po communism, hindi po socialism. Una-una dahil voluntary po yung kanilang pagbebenta ng mga ari-arian nila. At yung goods po ay i-distribute evenly. Not evenly, kundi ayon dun sa mga nangangailangan. Ganun po ang naging distribution. Kung sino yung mga nangangailangan, sila yung bibigyan. Hindi katulad dun sa tinuturo sa communism at sa socialism. Gusto kong tanungin, what makes the fellowship enjoyable? What makes the fellowship enjoyable? Dahil ba merong kainan? Meron bang mga mas magagandang event? Natanong nyo na ba ito? Kasi yung church natin, malalim po yung ating fellowship. I praise and thank the Lord. So, ang tanong, what makes it enjoyable? Hindi kaya yung presence ng Lord? Kasi tayo po ay nag-gather Tayo nag-gather at ginagawa natin yung activities na ayon dun sa inutos niya. Not forsaking the assembling of yourselves together, nagba-Bible study, nananalangin kayo, sumasamba kayo. And the church, the community is God's temple. It is the presence of the Lord na nararanasan po natin, na nagpapala po sa ating gawain. Kasi to be blessed means to be happy. No? Na nararanasan mo yung presensya mismo ng Panginoon. Sabi nga nung Psalm, in your presence there is fullness of joy. And at your right hand there are pleasures forevermore. Ito po yung dahilan Nandyan yung Panginoon. Kumbaga, nalulugod siya na tayo ay nagiging masunurin. Tayo ay nagtitiwala, sumusunod sa Kanya. Sabi po ng Hebrews, without faith, it is impossible to please God. So yung ginagawa natin is an act of faith. We trust the Lord sa Kanyang mga tagubilin at ito'y ginagawa natin dahil ito yung utos ng ating Ama. And as a result, the Lord is pleased. He is blessing us at siya ay nagmamanifest. Yun po yung dahilan bakit tayo nag-i-enjoy sa fellowship. Yun po yung malalim na kadahilanan, mga kapatid. Sabi po ng Psalm 133, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded blessing, life forevermore. So,
kung mabubuksan po yung ating spiritual senses, makikita na, madadama natin yung blessing ng Lord, dumadaloy po yan eh. Dumadaloy po, kaya tayo masaya eh. No, tayo ina-affirm, mga anak ko, magpatuloy kayo sa tamang ginagawa ninyo. At dahil doon, we are blessed, we are happy. Kung maaari lang, yung iba nga dito, hindi raw nagugutom. No? May naririnig po akong ganon. Ibig sabihin, talaga nabubusog sila ng salita ng Diyos, marahil. At nung pag-ibig ng Panginoon na kasama natin. And I really praise and thank the Lord because fellowship is one of the strengths of our church. Ang dalangin ko, talagang lumalim pa tayo rito at ito'y dumaloy dun sa kabuuan ng ating iglesia na lumalalim sa fellowship dahil tayo'y komunidad ng Panginoon and there's reason to be happy to gather together dahil tayo'y anak ng Diyos na gumaganap ng kanyang utos sa kanyang gawain. Last po na kanilang objective is layo pala. Evangelism. So nandun yung worship, nandun yung instruction, nandun yung fellowship, and last na objective nila is evangelism. At makikita na natin ito every day, no? Sabi ron, the Lord added to the church those who were being saved. Araw-araw po may naliligtas sa kanila. Automatic ba yun? May pumupunta na lang? Obviously, ito yung resulta ng kanilang evangelism work. Nakatulad ng ginawa ni Peter sa unang parte ng chapter 2. No, sila'y maalab na nag-evangelize at ang resulta po, araw-araw may dinadagdag sa sa iglesia ang Panginoon. Napakinggan natin ng mga nakaraang preaching na ang goal talaga, ang purpose ng mga church activities ay para ma-equip ang mga saints, ma-equip ang lahat ng mga miyembro para magkaroon ng ministry o yung paglilingkuran. No, ito po yung ipinahayag based sa Ephesians chapter 4. At patungo ito dun sa maturity ng kapatiran po. Patungo sa maturity, nagkakaroon ng stability, nagmamanifest yung mga Christ-like qualities, pag-iibig. Ito yung palatandaan ng maturity, nagmamature. No po? So ito yung purpose na nakikita natin, mga kapatid. And eventually, nandun yung mission of spreading the gospel to the world. Kasi hindi lang nais ng Diyos na ma-confine tayo doon sa 4 na sulok ng gusaling ito. Kundi ang talagang disenyo, ang kanyang purpose talaga ay matapos nating ma-equip, matapos natin talagang matrain, ay tayo naman ay ahayo. Meron tayong mga komunidad na wala pang Kristo sa puso, na nangangailangan po ng kaligtasan ng Panginoon. So yun po yung dahilan bakit may evangelism. No? Para ituloy natin. Ano ba yung sinimulan ng Panginoon? Ano yung ministeryo niya? No? To preach the gospel, to bring deliverance doon sa mga nangangailangan po ng tulong ng Panginoon. Ito po yung ginagawa ng church dapat, mga kapatid. At tayo ay inuutusan to go and make disciples of all nations, to go and spread the gospel to all people. Ito po yung kanyang inutos bago siya umalis. Pero makikita rin natin na doon pa lang sa simula, nung ma-encounter niya yung mga apostol, ito kagad yung biniling niya. I will make you fishers of men. No, it's about evangelism agad . And then pag akyat niya, bago siya makyat, go and make disciples of all nations. So makikita po natin na evangelism po ay bahagi. It is one of the objectives ng isang simbahan. At nung sinabi ng Lord na let your light so shine before men, hindi po sa loob ng simbahan yun .
Kasi simbahan, maliwanag na tayo dahil mga ilaw tayo So, saan ba kailangan yung light? Let your light shine before men. Sa mundo. No, kailangan po tayo magningning, kailangan magkaroon ng parang asin na nagbibigay lasa sa lipunan, na nagkakaroon ng influence, nagkakaroon ng pagbabago. No, as we mingle with the world. No po, dahil nandun yung mabuting balita na ating pinapangaral. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay po na nakikita nila yung mabuting balita. Dapat. No, na bilang ebidensya na totoo yung ipinapangaral nating ebanghelyo. No po. At makikita rin natin na ang pag-ibig ng Diyos at yung kaligtasan ng sanlibutan, ito yung tema ng Skriptura. Kahit sa Lumang Tipan hanggang sa New Testament, ito yung parang theme Pag-ibig ng Diyos na nagliligtas sa sangkatauhan. At ito ay sinakatuparan mismo ng ating Panginoon nang siya'y nagkatawang tao. At ang pakay niya, sabi niya, I came to save that which was lost. Ito po yung dahilan upang iligtas yung mga naliligaw ng landas. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lamang sa mga pastor, mga kapatid, hindi lamang sa mga ebanghelista, kundi bawat mananampalataya po dapat ay nangangaral, nag-share ng mabuting balita. May nagsabi nga a person with Christ is a missionary and a person without Christ is a mission field. So kung nasa iyo si Kristo, ikaw ay talagang magmimisyon Ikaw ay magkakaroon ng burden. Ikaw ay magkakaroon ng passion dun sa mga hindi pa naliligtas. Dahil nasa iyo ang Panginoon, kapatid. I believe kung totoong natanggap mo ang mabuting balita na walang iba kundi si Kristo, ay talagang ito yung magiging maalab ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita Kung totoo po na tinanggap mo itong the greatest possession, the greatest gift, samantalang hindi mo dinideserve, kung ito'y natanggap mo at naranasan mo at patuloy mo nararanasan yung kingdom of God in the person of the Lord Jesus Christ, ay hindi maaaring hindi mananahimik ka lang Talagang ikukwento mo ito sa mga tao kung ano yung naranasan mo, ano yung nakita mo. Lalong-lalo na itong napakahalagang biyaya, kayamanan na iyong natanggap. Kaya nakikita ko nga yung mensahe nung pass it on Parang ito yung message na sabi niya, that's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone, you want to pass it on. You want to sing it's fresh like spring. You want to pass it on. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. So ito po, kung totoo talaga na nasa iyo yung mabuting balita, yung hari, hindi maaaring sarilinin mo ito. Talaga ikukwento mo ito. Unang-una sa pamilya mo, kamag-anak, kaibigan, at sa mundo, mga kapatid. Aktibo at intentional ba tayo sa pangangaral ng mabuting balita? Ako po siguro ako yung unang guilty rito na matagal-tagal na rin naman na panahon na hindi na ako nakapagbahagi ng ebanghelyo, kundi sa paraan na lang na makita nawa sa buhay ko yung ebanghelyo. Yun po, pero yung pangangaral talaga, kasi without the preaching of the gospel, paano po maliligtas yung tao, sabi sa Romans, Kailangan ay mapakinggan nila yung mensahe po ng ebanghelyo. Mapapansin natin yung wife na objectives ay very balanced po. Yung W, worship, at yung I, instruction. Ito ay objective na vertical relationship natin. Ito ay patungkol sa Panginoon, yung worship and instruction. And then yung F, yung fellowship and evangelism naman, ito ay yung relationship naman, horizontal relationship sa ating kapwa.
fellowship, ano po, at yung evangelism. Ito ay sa mga tao natin ginagawa. So, simbolo ng cross po, yung makikita natin dito. Una yung worship, instruction, and then yung fellowship and evangelism. Napakaganda po, parang nagkataon. Ito din ba yung objectives ng BCFC? Tayo ba'y nananambahan? Tayo ba'y may mga Bible studies? Tayo ba'y may fellowship? Tayo ba'y may evangelism work na ginagawa sa ating community or kung saan man tayo pumupunta? At ang huli po ay gusto nating tignan yung what is the impact? Ano yung impact of the community sa mundo? Ano yung naging impact? Ano yung nagiging impact? Ano yung resulta ng komunidad, the community of the King? Sabi nga, merong purpose yan, may reason, and definitely merong magiging resulta yan based dun sa purpose ng Panginoon. Ano yung impact? At makikita natin dito nga, based sa ating text, yung araw-araw na mga naliligtas. No, yun yung unang impact na makikita natin. No? May mga tao na nako-convert sa Panginoon. Ito yung naging impact ng early church. They became a living testimony to the community. Na buhay na pa totoo, having an influence as salt and light. Nakita po sa kanila yung reality, yung genuineness. The community witnessed the truth of the gospel, no, validated by their transformed life. Na nagmamanifest din yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao do sa church, and their unity and harmony, no, yung kanilang loving relationships ay nakikita po ito ng mga tao sa labas eh. Nakikita po ito eh. So that ito yung nagiging dahilan, no, bakit sila nagkakaroon ng impluwensya, bakit nako-convert yung mga iba naniniwala na sila ay totoo. Ano po. Ano nga ba yung nagawa ng Kristyanismo sa mundo, no? Ayon nga doon sa nabasa ko, maraming naging kontribusyon ang Christianity sa ating mundo, no? To human progress in a broad and diverse of fields, both historically and in modern times. Naging major source of social services po ang Christianity, like schooling and medical care. Ito po yung naging contribution natin sa mundo. Naging inspirasyon din for art, culture, and philosophy. At naging influential player tayo doon sa politics and religion. Ito po, yung Christianity ay nagkaroon ng ganitong impluensya po, no? At nanguna rin tayo sa pagwawakas ng slavery. Slavery, na po, yung ating pananampalataya. Pioneering medicine, advancing science, and elevating education for all. At nagsimula ito doon sa 12 apostoles, at mula doon ay lumaganap ito sa buong mundo. As the salt and light of the world, it is inevitable that the church will have an impact to the world. Nagsisimula ito sa individual members ng church na nagkakaroon ng nabinigyan ng special role ng Panginoon na in-emphasize nga ni Kit nung nakaraan. Kung miyembro ka, meron kang role eh. No, meron kang kabuluhan doon sa komunidad na yan, sa katawan ni Kristo. So, ini-enable ka para mag-contribute sa paglago, pag-edify ng church, no? Yung bawat miyembro na yan. No po. So, doon nagsisimula yan. And then, ganun din ang nagiging role naman ng church outside, sa community, and eventually sa mundo. Nagkakaroon ng impact, no? Yung kanilang ministeryo, yung kanilang buhay. The evidence of the manifest work of the Holy Spirit in the church, the transforming lives, the love relationships, and the mission of evangelism, work of the church compelled by the love of Christ will cause the impact in the world, in the community. Wakasan ko na po. Katingin na si engineer.
Ang komunidad ng Panginoong Hesus ay ang mga makasalanang tinubos ng banal niyang dugo at ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sila ang mga tinipon at pinananahanan ngayon ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ito ang gumagabay at kumikilos para sa buhay kabanalan, nakabukod para sa dakila niyang layunin. Ano ba yung dakilang layunin ng ating Diyos? Sa kapulungan ng komunidad na ito ay ang mga banal na gawain tungo sa pagsamba, pagsasanay at paglilingkurang humahantong sa espiritual na paglago. Ang komunidad na ito ay humahayo din bilang pagsunod sa atas ng Panginoon na mapalaganap ang kaharian ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Sa kasalukuyan ay nahaharap ang komunidad ng Diyos sa isang napakahigpit na pagsubok, napakahirap na pakikidigma sa mundo o sa komunidad ng mundong ito na taliwas at laban doon sa direksyon ng Panginoon. Ang church po ay maharap sa napakabigat na hamon, pagsubok at isang talagang pakikibaka. Dahil ang mundo na ating ginagalawan ay talagang taliwas, lihis. Ito ay laban sa nais mangyari ng Panginoon. Subalit, sa kabila nito, naroon yung ating katiyakan ng pananagumpay dahil mismo ang Panginoon ang nangako nito na in the world you will have tribulations, but be of good cheer because I have overcome the world. Panginoon po ang ating kasama, siya yung nangunguna, siya yung lumalaban para sa atin. So that with Christ, we are more than conquerors sa mundong ito, mga kapatid. Ang komunidad ng Panginoon sa kanyang buhay, layunin at misyon sa mundong ito ay may tinatanaw na mapalad na pag-asa. Pinakakaasam-asam niya ito at ito yung muling pagbabalik ng Hari, ng Diyos, ng Panginoon, tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Upang kung saan ay talagang makakasama na niya, kasama ng lahat ng mga banal, kasama ng mga libo-libo o napakaraming anghel sa sangkalangitan. At doon ay wawakasan na yung lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, lahat ng mga injustice, at ito ay mapapalitan ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ito po yung ating blessed hope. Kaya tayo ay nananatiling steadfast, abounding, and immovable in the work of the Lord. Ang buhay mo ba ngayon ay nagiging makahulugan, makabuluhan, dahil nakaayon ito sa dakilang layunin ng Panginoong lumikha at tumawag sa iyo upang mapagpala ka niya at maging daluyan ng kanyang pagpapala sa mundong ito kasama ng kanyang komunidad. Tayo manalangin, mga kapatid. Kailan Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ay patuloy niyong imulat ang aming mga diwa, antigin ang aming mga puso, lalo na yung natutulog naming kaisipan, Panginoon, at aming makita, Panginoon, yung kadakilaan mo. Unang-una, sa pagtawag sa amin, pagliligtas sa amin, para kami ay tipunin upang iyong maging isang komunidad na may layunin mo, na talagang nagiging instrumento mo ng pagbabago, ng pagliligtas sa sangkatauhan, na ito yung pakay mo, Lord, kaya ka namatay, nabayubay sa krus. Maraming salamat po. Nawa po ay maipamuhay namin ito sa bawat araw ng aming buhay sa tulong patnubay ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen.